Yes, Lord, dakila po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po, mahal na Panginoon, maraming salamat malapit sa pagkakataong ito. Lahat po kami ay narito yung kinahabagan, mahal na Panginoon. Nakarating sa iyong malagawain. Taglaya ang aming makalakas ang pisikal, nagbubula sa iyo, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, kalakas ang spiritual, patuloy pagkakaloob sa bawat sa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na narito. Maging sa iyong malagawain yung pinagpala, mahal na Panginoon. Nakita namin, hindi mo kami pinababayaan. Sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, pagpadama mo na iyong mahal na presensya, maraming salamat, mahal na Panginoon. Sa aming napakinggan mga patotoo, mahal na Panginoon, tunay na buhay at totoo ka, mahal na Panginoon. Marami po salamat. Sa oras pang ito, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral, ay iyong balasta, sa kanang amin, wala po kaming kakayanan. Ikaw po lamang, mahal na Panginoon, ang aming hinihintay, mahal na Panginoon. Ikaw lamang, mahal na Panginoon, ang bibigyan ng pag-asa sa amin, mahal na Panginoon. Wala pa kaming magagawa kung wala ka, mahal na Panginoon. Kung kaya mahal na Panginoon, pagibuksan mo po pang unawa ng ating mga anak na narito. Magibalingkod sa kanang akin, wala kong kayanan, mahal na Panginoon. Basahan po lamang sa iyong harapan. Ikaw po, mahal na Panginoon, maglagay ng sa ating labi, mahal na Panginoon, hallelujah. Anong po ang gawa ng kaaway, mahal na Panginoon, sa oras pang ito, di mo inyong antok, ay po sa masamang sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway sa unat dalangin, ay pastor, matamis at makaming pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, glory to God. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, tanging sa ating mga lapis po lamang. Praise the Lord. Dabaling paggalang po, respeto. Sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Willisto Almeida. Lahat po ng kanyang mga beloved children, Almeida family. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy po nating inaalala ang mga mabuting turot aral po ng ating beloved mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kailan man ko din nakakalimutan. Purihin po ang ating mabait na Diyos at kami na pumabot po ng magandang gabi na po sa lahat po na narito, mga manunugtog, mga awit. Praise the Lord sa lahat po ng mga kapatiran po sa lugar, salog, maray na banggi po sa bawat saro sa satuya. Maraming salamat po sa ating napakabait na Diyos. Muli tayo pinagkaisa, pinagkatipon ng ating mabait na Diyos sa lugar na ito upang ating pong patuloy sambahin, dakilain ang ating napakabait na Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Yung ating pong kalagayan, tinatahak ngayon, ito po mga kapatid ay hindi madali. Bakit po tayo narito? Ito po mga kapatid ay dahil sa magandang plano ng ating napakabait na Diyos. So balit po mga kapatid, kung tayo man ay tumatagal, hanggang ngayon po tayo ay narito. Ito po mga kapatid ay hindi madali na tayo po ay nakapagpapatuloy. Amen po ba? Hindi po madali, subalit pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala sapagkat hanggang ngayon po, tayo po ay nagpapatuloy at nananatili sa paglilingkod natin sa ating napakabait na Diyos sapagkat napapatunayan po natin habang tayo po ay tumatagal sa paglilingkod natin sa ating napakabait na Diyos, lalo po nating nakikilala ang tunay na pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Lalo po nating nauunawaan kung ano po ang halaga natin sa ating napakabait na Diyos na lahat ng bagay ay ginagawa ng ating mahal na Panginoon upang ikaw at ako ay makarating at makilala ang tunay na pag-ibig ng ating napakabait na Diyos, ang tunay na kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi mga kapatid sa Roma 8:28, susunod po natin yan sa Ecclesiastes 12:13. Mula sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8, talata 28, nasasabi, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay na iyong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating napakabait na Diyos sa pagkabasa sa kanya pong mga banal na lusta. Nang sabi ko, kapatid, nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa mga tuwid bagay niya o mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Tayo po ay pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat tayo po ay narito. Ito po ay dahil sa alinsunod sa nasa ng ating mabait na Diyos. Hindi po natin kalooban, hindi po natin plano, subalit ito po ay alam ng ating mabait na Diyos na tayo pa ay umiibig sa Kanya. Hallelujah! Hindi pa natin alam kung paano ibigin ng ating mabait na Diyos, subalit siya pa ay gumawa ng kapamaraanan upang ating makilala, ating pong maranasan na mayroon totoong buhay na Diyos na umiibig sa bawat isa sa atin. Siya po ang gumawa kung paano natin ibigin ang ating mabait na Diyos ayon po, alinsunod po sa kanyang kalooban. Sa kalooban po
ng magandang plano ng ating napakabait na Diyos kung kaya po kita yaon igdigon yan dahil po ni sa alinsunod sa nasa ng ating mabait na Diyos. Mayroon pong magandang plano ang sa tuyang mahal na kagularan sa bawat saro sa tuya. Kaya po kita yaon digdi. Ito po mga tugang bago pong plano ta. Everybody say amen. Hindi po natin ito plano, ito po ay plano ng ating mabait na Diyos. Ayon po sa nasa ng ating mabait na Diyos. Bakit po tayo tinawag? Bakit po tayo pinili ng ating mabait na Diyos? Kanya-kanya pong kapamaraanan. Bakit po tayo narito? Nagkakalakip-lakip alinsunod sa nasa ng ating mabait na Diyos na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Kung hindi po plinano ng mahal na Panginoon, hindi po sa kapamaraanan ng ating mabait na Diyos, wala po tayo dito. Amen po ba? Mayo po kita digdi sigurado mga tugang. Pero po, dahil po sa magandang plano ng ating mabait na Diyos, gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa mga bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Kaya po tayo narito, hindi po madali na tayo po ay nandito. Subalit sa kapamaraanan, kanya-kanyang kapamaraanan ng ating mabait na Diyos, akala po natin nung una, parang hindi mangyayari. Imposibleng mangyari na tayo po ay makapagpapatuloy sa malagawain ito. Subalit, ito ang plano ng ating mabait na Diyos. Alinsunod sa kanyang nasa, mayroon po palang magandang plano ang ating mabait na Diyos sa bawat isa sa atin na siya po ay ating makilala na siya ang tunay na umiibig sa tao na kanyang nilalang. Everybody say, praise the Lord. Alam niya sa atin, pinakilala niya sa atin kung ano ang ating tungkulin bilang tao na nilalang niya. Bilang isang tao sa mundong ito na pag-aari sa nilalang ng ating mahal pero sa kanyang wangis, mayroon po palang tungkulin. Na ito po ay di alam ng mga tao. Subalit mga kapatid, tayo ay kinahabagan ng ating mabait na Diyos. Alinsunod po sa nasa ng ating mahal na Panginoon, yung plano niya. Pinakilala sa atin ang magandang tungkulin kung ano po ang ating gagawin. Ano po ang nakalagay sa malang kasulatan? Ecclesiastes 12:13. Po sa aklat ng Ecclesiastes, ang Kapitulo 12, ang versikulo 13, nasasabi, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Ating palakpakan po ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Ito po mga hindi po natin alam kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Hindi po natin ito alam hindi po natin alam kung ano ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Kung ano ang buong katungkulan ng tao. Subalit tayo sa magandang layunin, alinsunod sa nasa ng ating mabait na Diyos, ipinakilala sa atin, itinuro sa atin ang tungkulin ng tao kung paano ito magawa ang buong katungkulan bilang tayo po mga kapatid ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Ito pala mga kapatid. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Hindi po natin ito magagawa kung hindi ayon sa nasa, ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, hindi po natin ito magagawa. Kaya sabi ko nga mga kapatid, kanina, hindi po madali na tayo po ay magsama-sama dito. Dahil po ito ay sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Kaya tayo po ay narito mula noon hanggang ngayon. Tayo po ay narito sapagkat ito ay plano ng ating mahal na Panginoon. Plano ng ating napakabait na Diyos sa bawat isa sa atin. Kung ano ang buong katungkulan ng tao. Diba niyo say, praise the Lord? Kung paano matakot sa ating mahal na Panginoon. Ang ating napakabait na Diyos ay gumagawa ng nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng umiibig sa mahal na Panginoon. Kung hindi po tayo kinahabagan ng ating mabait na Diyos, o kung atin naman po mga kapatid, ini-ignore lamang ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, hindi pa rin magagawa, ayaw po nating gawin. Subalit gumagawa ng ikabubuti sa atin ang ating mahal na Panginoon. Naakala po natin, ikakasama natin yung mga nangyayari sa ating buhay. Pero po pala, mayroon magandang plano ang ating mabait na Diyos. Kaya natin nagagawa. Ipinagagawa sa atin ng mahal na Panginoon. Kung ano ang buong katungkulan natin, wala pong iba pala, matakot sa ating napakabait na Diyos. Diba say amen? Hindi po lahat ng tumatawag sa mahal na Panginoon ay
pinakikinggan ng ating mabait na Diyos. Hindi po lahat ng tumatawag sa ating mabait na Diyos ay natatakot sa ating mahal na Panginoon. May takot sa ating mahal na Panginoon. Mayroon pong natatakot sa salita lamang, pero po yung sa pagsagawa, hindi po natin makita. Pero po, dito sa mahal na gawain ito, ang kapurihan ay sa ating dakilang Diyos lamang. Dito po tayo tinuruan ng ating mabait na Diyos ng totoong pagkatakot sa ating mahal na Panginoon. Gumawa ng katungkulan ng tao, walang iba, matakot at sumunod sa kautusan ng ating mabait na Diyos. Minsan ayaw natin. Amen po ba? Mahirap po yan mga kapatid. Pero ang ating mabait na Diyos ay gumagawa sa atin. Hindi po natin kaya, pero po ang mahal na Panginoon, gumagawa ng ikakabuti, nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng umiibig sa ating mabait na Diyos ayon sa nasa ng ating mahal na Panginoon. Kaya siya po ang gumagawa. Bakit po ginagawa ng mahal na Panginoon? Sapagkat ayaw ng ating mabait na Diyos na tayo po ay mapahamak. Diba this say please, no? Ayaw ng ating mahal na Panginoon tayo po ay mapahamak. Ang nais ng ating mabait na Diyos sa atin, tayo ay magkamit ng tunay na buhay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Gaano kabuti ang ating mabait na Diyos? Sino tayo? Amen po ba? Sino tayo? Pero napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Hindi po natin magagawa ang lahat ng bagay na ito. Hindi pa rin mararating ang ating ginagawang ito ngayon. Hindi po tayo makapagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon kung hindi po ginawa sa atin ang ating mabait na Diyos sa ating buhay, ang ating tungkulin kung paano matakot sa ating mabait na Diyos. Grabe ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Walang katulad ang pag-ibig ng ating mabait na Diyos. Nang sabi mga kapatid sa Banal na Kasulatan sa Ephesians 2:5 hanggang 8. Mula dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 8. Ang sabi, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sa 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y sa kaloob ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Grabe po ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Walang katulad ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Everybody say, amen. Grabe ang kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Sino tayo, mga kapatid? Para kahabaghan ng ating dakilang Diyos. Subalit grabe ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Diba to say, praise the Lord? Hindi po tayo dapat mga kapatid. Alam po natin yung ating tinatakbo ng ating buhay noon. Na tayo po mga kapatid ay alam po natin ang ating mga ginagawa noon. Ayaw naman gawin, pero nagagawa natin. Yung pa sabi sa Banal na Kasulatan, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Grabe ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Everybody say amen. Grabe mga kapatid, ang kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Sino tayo mga kapatid? Isang taong makasalanan, hindi karapat-dapat basahan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Subalit ikaw at ako, tayo na narito, pinili, inahabagan ng mahal na Panginoon. Gaano kabuti ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Hindi natin kayang bayaran ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Alam ng Diyos yung ating tiyatak na buhay sa libutan ito. Nung tayo pa ay wala sa gawain ng mahal na Panginoon. Lahat patungo sa kapahamakan. Subalit napakabuti ng ating dakilang Diyos. Tayo ay napabiling sa mahal na gawain ito. Hindi tayo karapat-dapat. Hindi natin mararating ang ating ginagawang ito ngayon. Hindi tayo mga kapatid tataas ng kamay, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Subalit tayo ngayon,
itinataas natin yung ating mga kamay na nagpapasalamat sa ating napakabait na Diyos. Sapagkat nakikita natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Ginawa sa iyong buhay. Ginawa sa ating buhay. Na totoo, dakila ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Hindi natin kayang bayaran ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay. Nakalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At tayo'y binangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalingitan kay Kristo Jesus. Grabe ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Ano sabi sa city? Upang sa mga panahong darating ay mahayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandang loob sa atin kay Kristo Jesus. Dakilang kayamanan, maahayag sa atin kung gaano kabuti ang ating mahal na Panginoon. Na kaya sabi ng ating beloved pastor, pahalagahan natin yung pagkatawag sa atin sapagkat hindi po tayo ordinaryong tao ngayon, mga kapatid. Tayo ay extraordinaryong tao sa mundong ini na nagmamay-ari sa atin. Hindi na po yung Diyos ng sanlibutan, kundi yung tunay na Diyos na may lalang ng langit at lupa ang nagmamay-ari sa atin na ang kanyang buhay, ang kanyang pangako sa ating lahat, makasama sa piling ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa kanyang kahabagan, upang sa panahong darating ay may hayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Grabe mga kapatid, hindi tayo karapat-dapat. Pero grabe ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Mayroon po siyang itinalagang pangako. Doon po sa kanyang mga pinili. Kaya ayaw ng ating mabait na Diyos na isaman sa atin mapahamak. Kaya kapag ayaw natin, gumagawa, nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ang ating mahal na Panginoon ayon sa nasa ng ating mabait na Diyos doon sa mga umiibig sa mahal na Panginoon. Alam ng mabait na Diyos tayo ay umiibig sa Kanya, pero nahihirapan tayo, hindi natin kaya. Pero ang Diyos ay gumagawa ng kapamaraanan upang tayo ay makalapit at magpatuloy na paglingkuran ang ating mabait na Diyos at ating maranasan palagi ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Siya ang nagpapakilala, siya ang gumagawa ng kapamaraanan. Everybody say, praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi po din sa 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ating palakpakan ng ating napakabait na Diyos. Kaloob lamang po ito ng ating mahal na Panginoon. Na dapat po nating pahalagahan. Huwag po nating i-ignore. Hindi po natin pwedeng isang tabi. Sapagkat mayroon po tayong kaloob na tanggap galing sa ating mabait na Diyos. Huwag po nating isang tabi, kundi yan po ay ating pahalagahan. Panghawakan. Iba din sa praise the Lord. Nang sabi sa Banal na Kasulatan, ang ating napakabait na Diyos ay natutuwa. At sabi mga kapatid sa Kawikaan, kung ang iyong puso ay magpakapantas, ang puso ko'y matutuwa sa mga tuwid bagay ang akin. Yun po ay nakalagay sa Banal na Kasulatan sa Kawikaan. 23:15 na yan po yan mga kapatid. Anak ko, kung ang iyong puso ay magpakapantas, ang puso ko'y matutuwa sa mga tuwid bagay ang akin. Natutuwa pala ang ating mabait na Diyos. Ugmado ang satuyang mahal na kagurangnan. Kung ang satuyang plano nagpapadagos sa habag at awa ng ating dakilang sa biyaya na yan at tanggap natin, pinagpapatuloy po natin, tuwang-tuwa, ugmadong maray ang mahal na kagurangnan. Himin po ba? Ugmado. Tuwang-tuwa ang ating napakabait na Diyos. Pag nakita niya, nahiling niya, sa sarong aki niya, na talagang marunong na gumagawa sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Tuwang-tuwa ang ating mahal na Panginoon. Diba niyo say amen? Habang ginagawa po natin yung kalooban ng ating mabait na Diyos, yun naman punta ka sa libutan, hindi tayo na nauunawaan. Minsan, galit sila sa atin. Amen po ba? Habang ginagawa po natin yung kalooban ng mahal na Panginoon, hindi nila nauunawaan yung ating ginagawa. Subalit, hindi man nila nauunawaan yung ating ginagawa, pero nauunawaan tayo ng ating mabait na Diyos. Ng ating ginagawang ito
ay kapuri-puri sa paningin ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. O kung minsan naman, gusto natin gawin ang kalooban ng tao, nagagalit naman ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi baling magalit ang tao, wag lang ang ating napakabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Dahil nagagawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, hindi ayon sa ating sarili. Kung tayo man po, mga kapatid, ay nagpagpapatuloy ngayon, hanggang ngayon, hindi po yun ayon sa ating sarili. Yun po ay habag lamang ng ating napakabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi ba natin magagawa ang mga bagay na ito kung sa atin lang? Subalit tayo ay pinagkalooban ng ating mabait na Diyos ng kanyang habag at kaya tayo ay nakapagpapatuloy hanggang ngayon. Tayo ay nagtataas ng kamay, nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Yun po ay dahil sa habag ng ating napakabait na Diyos. Grabe ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sapagkat wala ng tao ngayon, mga kapatid, na ginagawa na ganyan. Tayo po ngayon ay gumagawa, tinataas ang ating mga kamay, nagpapalakpak tayo dahil sa kabutihan ng ating napakabait na Diyos. Nakakilala tayo sa ating mahal na Panginoon. At habang ginagawa po natin yan, hindi tayo nauunawaan ng tagasanlibutan. Pero habang ginagawa po natin yan, nauunawaan tayo ng ating mabait na Diyos at nalulugod ang ating mahal na Panginoon sa ating mga ginagawa. Nagpapalakpak tayo, nagpupuri tayo. Sumusuot tayo ng magandang damit dahil sa pagpupuri natin sa ating napakabait na Diyos. Diyan po nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sabi sa banal kasulatan, masdanin nyo ang sa inyo'y pagkatawa. Basahin po natin ang talata na yan. Unang Juan 3, 1 hanggang 3. Mula sa unang sulat ni Juan, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 3, nasasabi, masdanin niyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos at tayo gayon nga. Dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe po ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa binabasa, basta ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroong pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Work out for your own salvation. Ipagtrabaho po natin yung ating natanggap na biyaya galing sa ating mahal na Panginoon. Huwag po nating pababayaan. Everybody say, praise the Lord. Sapagkat tayo po ay pag-aari na ng ating mahal na Panginoon. Basta ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng ating mabait na Diyos upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. Grabe mga kapatid. At tayo gayon nga, masdan po natin mga kapatid. Bakit tayo narito? Bakit tayo malalakas ngayon? Amen po ba? Bakit tayo pinagpala ng ating mabait na Diyos? Bakit tayo maganda yung ating kalagayan ngayon? Yun ay dahil sa magandang plano ng ating mabait na Diyos. Hindi po plano kung sino man, kundi tayo ay narito ngayon, sumisigaw, na may kagalakan, may kasiyahan, dahil po yan ay sa kalooban ng ating napakabait na Diyos. Masdanin nyo ang sa inyo'y, sabi dito mga kapatid, masdanin nyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Ibig say amen.
Upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat. At tayo'y gayon nga, dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Hindi alam ng taga-sanlibutan kung ano ang Diyos. Pero tayo ay kilala natin ang ating mahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos ay tunay na mahabagin. Dahil sa kanyang awa at habag, ito tayo ngayon pinagpala ng ating mabait na Diyos. Binago yung ating mga buhay, pinagaling yung ating mga karamdaman, binigyan tayo ng kapayapaan at may pag-asa tayo na makakasama natin ang ating mahal na Panginoon. Pag nahayag siya, kasama natin na tayo ay mahayag kasama ang ating napakabait na Diyos. Diba din say amen? Sino tayo mga kapatid? Hallelujah. Hindi tayo karapat-dapat. At sino mang mayroong pag-asang ito sa Kanya, ay naglilinis sa kanyang sarili, kaya naman niyang malinis. Kaya tinuruan tayo mga kapatid kung paano maglingkod. Paano yakapin ang biyaya na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Paano natin ipagtrabaho. Everybody say, praise the Lord. Hindi basta-basta mga kapatid yung ating kalagayang ito. Tayo mga kapatid ay extraordinary people. Hindi tayo mga basta ordinary yung tao mga tugang sa babaw ng mundong ini. Tayo po mga kapatid ay extraordinary people sa mundong ito na nagmamay-ari sa atin walang iba ay ang ating napakabait na Diyos. Everybody say amen. Kaya ang sabi mga kapatid sa Balakasulatan sa 34:18 ni Haring David, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at iniligtas niya ang may pagsisising diwa. Everybody say praise the Lord. Basahin po natin ang talata na yan. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, ang Kapitulo 34, ang versikulo 18, nasabi, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Amen. Ganyan po ang ating napakabait na Diyos. Everybody say amen. Ang mahal na Diyos ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at iniligtas ang may pagsisising diwa. Ganyan pala mga kapatid ang ating mahal na Panginoon. Kaya tinuruan tayo ng ating mabait na Diyos kung paano lumapit sa mahal na Panginoon. Siya po ang gumawa ng kapamaraanan, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng nagsisiibig sa mahal na Panginoon. Gumagawa ng ikabubuti, hindi pala ikapapahamak. Iba din say, praise the Lord. Sapagkat oras na dumating, yung plano ng ating mahal na Panginoon, nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa mahal na Panginoon, alinsunod sa nasa ng ating mabait na Diyos. Kaya minsan mga kapatid, mararanasan natin sa ating buhay ang hindi natin inaasahan na parang naiiba. Siguro lang po mga kapatid, lahat tayo nakaranas nito. Amen po ba? Lahat po tayo nakaranas nito. Na garong imposible. Ano to nangyari sa kuya ang buhay na ini? Mayroon palang magandang plano ang ating mabait na Diyos. Na ang nais ng mahal na Panginoon, tayo, sabi dito, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at iniligtas ang may pagsisising diwa. Yan pala tinitingnan ng mahal na Panginoon kung sino ang ating lalapitan. Sa oras na tayo pa ay humarap sa mga bagay-bagay na ating natatanggap na parang imposibleng bagay, na parang hindi natin kaya, ang nais pala ng ating mabait na Diyos, mayroon tayong bagbag na puso. Everybody say amen. Magpakumbaba, pagsisising diwa, yun pala ang nais ng ating mabait na Diyos. Everybody say amen. Yan pala, tinitina ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating beloved pastor, pag maganda ang buhay ng Kristiyano, padisko-disko. Pag yaon na sa problema, padyusko-dyusko. Minsan araw kaya na sa tuyang buhay mga tugang, pero habok kayan ang mahal na Diyos. Ang gusto ka sa tuyang mahal na Panginoon, walang iba po. Buong katungkulan, matakot, walang iba sa ating mabait na Diyos. Everybody say amen. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang kautusan sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ibig sabihin mga kapatid, hindi basta-basta maging Kristiyano. Amen po ba? Hindi basta-basta na tayo po ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kundi ang nais ng ating mabait na Diyos sa paglilingkod, buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa.
Amen po ba? Hindi basta-bastang nagsasabing iniibig ko ang mahal na Panginoon. Pero yan mo pong ginagawa, hindi kinalugdan ng ating mabait na Diyos. Marami pong ganyan mga kapatid, na mga nagsasabing Kristiyano. Hindi po yan sa atin, sa ibang gawain mga kapatid. Sabihin nila, Kristiyano sila, pero yung kanilang ginagawa, makikita natin kung ano ang makikita po natin kung ano ang nararapat sa paningin ng ating mabait na Diyos at kung ano ang hindi nararapat sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Subalit tayo narito tinuruan na maglingkod ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong pagtitiwala, may pananampalataya, pag-oras ng kagipitan, pag-oras ng sa karamdaman, pag-oras na sa problema, tayo ay tinuruan lumapit, manalangin, dumaing. Diba to say, praise the Lord? Manalangin, manaing sa ating mahal na Panginoon. May kasama pang pag-aayuno. Yan po nalulugod ang ating mabait na Diyos. May pagsisising diwa. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Tayo ba ay inaantok na? Everybody say praise the Lord. Alam ng ating mabait na Diyos kung tayo ay gising sa mga oras na ito. Maging sabi sa kawikaan, maging sa ating pag-upo, maging sa ating pagtayo, alam ng ating mabait na Diyos. Maging ang ating isip, alam ng ating mahal na Panginoon. Kung siya ay ating iniibig ng buong puso, buong isip, buong kalakasan, alam yan ng ating mabait na Diyos. Kaya tayo po mga ay nasa gawain ng mahal na Panginoon. Diyan nakikita ng ating mabait na Diyos kung sino yung totoong umiibig ng buong isip. Diba? Say, praise the Lord. Buong lakas. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Hindi yan ang buong lakas. Kontrolado yan. Habang kinukontrol po natin yung ating pagpapalakpak sa mahal na Panginoon, mayroon pong humahawak sa ating mga kamay. Diba? Say amen. Huwag niyo pang hayaan ang inyong kamay. Yun po ay alipinin ng hindi maganda sapagkat ang nais ng ating mabait na Diyos buong lakas, buong isip, buong kaluluwa na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Diyan nalulugod ang ating napakabait na Diyos. Pagsigaw mo ng hallelujah, praise the Lord, di mo niyong antok, lalayas yan sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Sapagkat yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Lalo na po kung tayo ay may mga problema. Na tayo po sa karamdaman. Ang nais ng ating mabait na Diyos yung may pagsisising diwa. Ano pong ibig sabihin nito? Yung tayo po ay nananalangin na yung ating mga mata, ito ay lumuluha na. Nakikiusap sa ating napakabait na Diyos. Diba na say amen? Yung pagsisising diwa. Alangan naman na pag nakita ng ating mabait na Diyos, talagang tayo po ay nakikiusap na lumuluha na tayo sa pakikiusap sa mahal na Panginoon. Pakikipag-ugnayan sa ating napakabait na Diyos. Diba na say amen? Hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Parang isang magulang, amen po ba? Pag ang iyong anak, batang-bata pa, pag ito mga tugang nagwala na, dahil mo na pwedeng pabayaan mo sa gilid. Nagrabi na, talagang nagwawala na. Ano ang pigigibukan magurang? Pigkukulkol, pigburubay lipangani, piggibuhan ng paagi, para magpundo ang hibikan sa sarong aki. Diba niyo say amen? Arog po yan ang satuyang mahal na Diyos. Pag kita mga tugang, grabe na ang satuyang pagsusumikap, na may pagsising diwa, nais natin na tugunin tayo ng ating napakabait na Diyos. Diyan nakita ng ating mahal na Panginoon tayo ay umiiyak na sa karatawag sa ating mabait na Diyos. May pagsising diwa, naninikluhod, nagpapakumbaba, anumang problema, maya-maya nakikita natin ang resulta ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Walang anumang bagay na mabigat na hindi pinagagaan ng ating mahal na Panginoon. Yun po ay subok na natin. Everybody say, amen. Doon po yun sa may mga pagsisising diwa. Ibig sabihin, marunong magpakumbaba sa harapan ng ating napakabait na Diyos. Pero po yung hindi na marunong magpakumbaba, grabe. Diba say, praise the Lord? Hindi maganda ang resulta. Pero po yung natuturuan na at gumagawa na mayroon po pagsisising diwa, grabe ang kahabagan ng ating napakabait na Diyos.
Yayakapin ka ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Patutulugin ka ng payapa. At paggising mo, nandiyan na lahat. Pinupubaid lahat ng ating mahal na Panginoon. Kahit hindi mo hiningi, ibinibigay ng ating mabait na Diyos para sa ikabubuti natin. Everybody say Amen. Everybody say praise the Lord. Ganyan po kabuti ang ating napakabait na Diyos. Kung gaano iniibig ng isang magulang ang kanyang anak, masigit pa po dyan ang ating mahal na Panginoon. Kung paano tayo paligayahin, paano tayo pasayahin, paano tayo bigyan ng kagalakan ng ating mahal na Panginoon. Kung kaya hanggang ngayon tayo ay nananatili, nagpapatuloy sapagkat yun po ang patuloy ginagawa sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo pinabayaan ng ating mabait na Diyos. Kung tayo mga kapatid, minsan nahuhulog na. Pero nandiyan muli, tayo ay hinahawakan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi mo kayo sa Balang Kasulatan, 57:15 ng Isaiah. Mula po dito sa aklat ng Isayas, Kapitulo 57, versikulo 15, ang sabi, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Amen. Everybody say amen. Ganyan kabuti ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Sino po ito? Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, nakasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob na nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Everybody say, praise the Lord. Yun ang itinuro sa atin ng ating beloved pastor. Huwag magmataas. Palaging ang paa, ito ay nakaapak sa lupa. Ano man ang ating kalagayan, pinagpala man tayo ng lahat ng bagay, ng mapagpapala na kamtanan natin ang lahat ng bagay, still daw mga kapatid, manatili yung ating paa na ito ay nakatungtong sa lupa. Everybody say, praise the Lord. Ano pong ibig sabihin niyan? Wala po tayong magagawa kung wala ang ating mahal na Panginoon. Tayo ngayon mga kapatid ay mayroon magandang kalagayan. Ang kapurihan palagi ay nasa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pahalagahan po natin yung kaligtasan, yung biyaya na tinanggap natin sa ating mabait na Diyos, na huwag kunin ng iba. Kundi yun ay pahalagahan natin hanggang sa magbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi mga kapatid sa Balang Kasulatan, ang sabi ni Haring David, sa kanyang pagpapahalaga, sa kanyang natanggap na karunungan galing sa mahal na Panginoon. Ang sabi mga kapatid ni Haring David, aking kukunin ang saro ng kaligtasan, 116 verse 13 ng awit. Aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Ganun ang ginawa ni Haring David. Nagpakapantas ang kanyang puso sapagkat yun ang nakakalugod sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Nauugma sa tuyang mahal na kaguranan sa ginawa ni Haring David. Kanya pong kinuha walang iba yung saro ng kaligtasan, yung biyaya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yung saro ng kaligtasan, ang sabi niya mga kapatid, ako'y tatawag sa pangalan ng Panginoon. Yun po ang ginawa ni Haring David. Everybody say, praise the Lord. Yan po natutuwa ang ating mahal na Panginoon. Wala po tayong dapat ibang pahalagahan. Yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Huwag po nating pababayaan. Kaya gumagawa ng kapamaraanan ang ating mahal na Panginoon upang tayo po ay makapagpatuloy, manatili na tayo at ating maranasan ang tunay na pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Makita natin na siya ay totoo at buhay. Kaya ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng umiibig sa mahal na Panginoon. Gumagawa ng ikabubuti, hindi pa natin ikakasama. Kundi yun pa ating ikakabuti. Everybody say, praise the Lord. Sabi sa Kawikaan 4:13, hawakan mong mahigpit ang turo. Huwag mong bitawan iyong ingatan sapagkat yun ang iyong buhay. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord.
huwag mong bitawan. Hawakan mong mahigpit ang turo. Everybody say, praise the Lord. Ano po yung mga kapatid? Yung turo ng ating mahal na Panginoon. Tinuro sa atin ng David Pastor. Hawakan po natin yan. Everybody say, praise the Lord. Huwag nating pakawalan sapagkat ikaw at ako ang nakikinabang niyan na ating nakilala ang ating mahal na Panginoon. Dahil sa kanyang habag at awa, tayo ay naturuan kung paano maglingkod sa ating napakabait na Diyos. O ano ang tungkulin natin bilang tao, matakot sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, Amen. Grabe po ang kabutihan ng ating mabait na Diyos. Ito pa hindi dahil sa ating mga gawa. Ito ay kaloob ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ni Propeta Isaiah, nakalagay po mga sa Malang Kasulatan sa 27 verse 5, basahin po natin, praise the Lord, hallelujah. Dito sa Isaiah 57, 27, praise the Lord, hallelujah, 27 verse 5, umanghawak sana siya sa aking lakas, upang siya'y makipagpayapaan sa akin at makipagpayapaan siya sa akin. Everybody say, praise the Lord. Ganyan kabuti ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Manghawak sana siya sa aking kalakas. Sino pong ating hahawakan? Ang lakas ng ating mahal na Panginoon. Saan po natin makukuha ang lakas ng ating mabait na Diyos? Sa ating pagdalo at pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mananatili sa atin ang pagpapayapa ng ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Manghawak sana siya sa aking lakas upang siya'y makipagpayapaan sa akin. Oo, makipagpapayapaan siya sa akin. Yun pala mga kapatid, ang buhay ng Kristiyanong kinahabagan ng ating mabait na Diyos. Humahawak sa lakas ng ating mahal na Panginoon. At habang tayo ay nakipahawak ng ating mabait na Diyos, hawak tayo ng lakas ng ating mahal na Panginoon, nakikipagpapayapaan tayo sa ating napakabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, kapag tayo ay palaging payapa sa ating mahal na Panginoon, kahit anong dumating na problema, pagsubok, daw umabot pa ang gira na iyan, umabot pa man ang lindol na magnitude 9, payapa tayo. Everybody say amen. Sapagkat ang lakas natin ay galing sa ating napakabait na Diyos. Tayo ay nakipagpapalakas sa ating mabait na Diyos at tayo po ay nakipagpapayapaan sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo magugulumihanan, hindi tayo mababalisa, anuman ang mangyari, masama man o mabuti, ang lahat ng bagay ay napawa, nagkakalakip-lakip na umiibig sa ating, nagkakalakip-lakip na gumagawa na ikabubuti ng nagsisiibig sa ating mabait na Diyos, alinsunod sa nasa ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kung ating pong maintindihan, kung dahil na maintindihan, baka sabihin ta, nangayayan ko saan nga ko nabautismuhan yan sa born again na yan, araw na nga kanyan sa kuyang buhay. Kasi apig basol ta, ang mahal na Diyos. Pero dapat po itong maintindihan, kung ano ang tungkulin natin, walang iba, matakot at sundin ang kanyang kalooban. Ito ang buong katungkulan ng tao. Everybody say, praise the Lord. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Lahat po tayo ay mahal ng ating napakabait na Diyos. Hindi tayo pababayaan kailanman ng ating mahal na Panginoon. Hindi pa natin pwedeng sisihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo pa tumayo na mga kapatid at awit na tayo sa ating mahal na Panginoon. Alam po na magpupuri, pasasalamat ay tayo sa ating napakabait na Diyos lamang. Pagpalain tayong lahat ng ating napakabait na Diyos. Tayo pa umawit na sa ating mahal na Panginoon at ipong awitin yung awiting sinasamba kita. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nung una, di kita nakikilala. Nung una, di kita sinasamba. Malayo ang tingin.
at di pinapansin. Pangalan mo man lang Tila kay hirap sambitin. na makilala ka. O aking Ama, ang buhay, ikaw ang nagpasigla. Isa na lang ang hinihiling, ang diwa ko'y palakasin. Nawa ang pag-ibig mo'y manatili pa rin. Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa. Bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha, iklop ang tuhod ko sa lupa. Tanda ng aking pagpapakumbaba. Muling sasayangin pa ang pagkakataon sa aking pinagkatiwala. Isa na lang ang hinihiling, ang hindi ko'y palakasin. Nawa ang pag-ibig mo'y manatili pa rin. Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa. Bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha, iklop ang tuhod ko sa lupa. Tanda ng aking pagpapakumbaba. Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa. Bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha, tiklop ang tuhod ko sa lupa. Tanda ng aking pagpapakumbaba. Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa. Bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha, tiklop ang tuhod ko sa lupa. Tanda ng aking pagpapakumbaba. Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa. Bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha, tiklop ang tuhod ko sa lupa. Tanda ng aking pagpapakumbaba. Tanda ng aking pagpapakumbaba. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Sa aming beloved pastor, mahal na Panginoon, siya ang ginamit mo sa aming buhay. Kung paano ka namin paglingkuran, itinuro sa amin ang iyong mga salita, mahal na Panginoon. Dahil sa iyong abaga at awa, narito kami lahat ngayon na pinagpala mo, mahal na Panginoon. Nakakilala sa iyo at aming natamasa ang tunay na pagpapala ng gagaling sa iyo, mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, kami ay nananatili, mahal na Panginoon, bagamat maraming pagsubok na hinaharap.
Subalit kami pinanghahawakan mo, mahal na Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan, mahal na Panginoon. Patuloy mo kami tinuturuan kung paano kami makalakad ayon sa iyong kalooban. Nakakalugod sa iyong paningin na paglilingkod, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Minsan kami ay nahihirapan, subalit kami ay hindi mo pinababayaan. Nariyan palagi yung pag-alala, hindi mo kami pinababayaan, mahal na Panginoon. Kami ay tinuturuan mo, mahal na Panginoon. Na hindi lamang basta pagtuturo, kundi kami ay hindi mo hinihiwalayan. Maraming salamat sa iyo. Maraming kabutihan sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Muli mga kapatid tayo ay manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Iparating niyo po sa ating napakabait na Diyos, ano man po ang iyong makahilingan sa himalang kapamaraanan ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ay pagkakaloob sa atin ng ating mabait na Diyos, ayon po sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang katwiran, ayon po para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Hilingin po natin sa ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Glory to God, mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po, mahal na Panginoon, muli sa oras pong ito, narito po ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Ano po ang kailang kahilingan, mahal na Panginoon. Ipagkaloob mo po, mahal na po sa malang kapamaraanan, mahal na Panginoon. Alam mo po ang pangangailangan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Hinihiling po namin sa iyo, mahal na Panginoon, ano po ang iyong pagkukulang, maging sa aming kahinaan, amin na pagbigyan. Minsan, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami at tulungan mo po, mahal na Panginoon, na kami ay makalakad sa inyong katwiran, mapawi sa aming puso't isipan, sa aming buhay, ang hallelujah, ang aming makahinaan, mahal na Panginoon, bago ito ay palitan mo ng kalakasan pagtitiwala, pananampalataya sa iyo, mahal na Panginoon, upang kami ay karapat dapat mo madatnan, mahal na Panginoon, na kami ay naglumalakad. Ayon po sa iyong kalooban, may takot, mahal na Panginoon, na paglilingkod sa iyo. Pangawakan mo kaming lahat, mahal na Panginoon, provide mo ang aming pangangailangan. Ayon po sa iyong kalooban, mahal na Panginoon, hindi maapektuhan ang paglilingkod sa iyo. Panghawakan mo ang bawat isa sa aming, mahal na Panginoon, mga bawat tungkulin, mahal na Panginoon, ito ay magsipagbunga, palalo, mahal na Panginoon, na nakakalugod sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kaming lahat, so dalangin ay pastor, ang lahat ito ay pinaabot sa iyo, sa matamis at makapaling pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Sa oras pang ito, mga kapatid, tayo po ay naturuan na ng ating beloved pastor, beloved son pastor, kung paano tumiwala sa ating dakilang Diyos. Ang ating maintenance, walang iba. Yung pananampalataya at pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras pong ito, hallelujah, at sawayin lahat ng ating mga problema, lahat ng ating karamdaman sa ating katawan. Sa oras dalangin namin, pastor, aming sinasaway lahat ng uring karamdaman na sa aming katawan, mahal na Panginoon, lagdat man yan, trangkaso, ubo, sipon, lagnat, hallelujah, cast out, be healed. In Jesus' name. Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkabingi, pagkabulag, TB, diabetes, goiter, be healed, cast out. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po mga kapatid ay tumalon, tatlong bihis sabi hallelujah. Praise the Lord. Walang alumbir mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Alam po na magpupuri at salamat tayo sa ating napakabait na Diyos lamang. Praise the Lord. Buong magkakaton po. At minibigay sa ating beloved